Pagdating sa pagiging relihiyoso, mahirap kalabanin ang Pilipinas. Ibang klase po tayo magdasal, lalo na kapag may kailangan. Pagdating naman sa kababalaghan, number 1 din tayo dyan. Ang sabi nga ng matatanda, pinagpala daw tayo. Itong lugar daw natin ang susunod na Jerusalem. Kaya daw sangkatutak ang mga faith healers dito at ang mga membro ng H-World. Pero itong himala ni Judiel Nieva, hindi pangkaraniwan. Ngayon lang yata nagkaroon ng visionary ang Pilipinas. Marami ang naniwala, pero marami rin ang nabugnot. Hindi raw totoo. Ang tanong ngayon, paano na ngayong idineklara na ng simbahan na huwad si Judiel Nieva? Magpapaalam na ba siya o ito'y ituturing na unang pagsubok lamang? Ang kailangan lamang ay suriin kung yung clinic-claim ng visionary ay totoo. That means authentic, nang galing sa Diyos at therefore kapani-paniwala. Si Judiel ay tao lamang. Walang magsasabi sa atin na tayo, wala rin mga pagkakamali sa buhay. But sa akin, I am 100% na ang apparition ni Blessed Mother dito sa Agoo ay authentic. We were telling them to just to be calm, not to be too fanatic about it. Anyway, salvation is not only given to us through those apparitions. Nitong nakaraang linggo, ibinaba ng komisyon na itinalaga ng Diocese ng San Fernando La Union ang hatol nito hinggil sa tinaguriang milagro sa Agoo. Hinatulan din ng komisyon ang diumanoy visionary na si Judiel Nieva. The Commission hereby reports to His Excellency that the apparition in Agoo is far from being supernatural. Para kay Judiel, inaasahan na niya ang naging pasyang ito ng simbahang Katoliko. Okay lang, siyempre, masakit, di ba? Hindi natin maiwasan, I'm not a human being. Okay lang, but naawa ko sa mga taong naniniwala na they are innocent, especially in other countries, na may mababalitaan sila na puro negative na. Ayon kay Father Mario Valdez, isa sa mga miyembro ng naturang komisyon, naging sapat ang 2 taon para pagpasyahan kaagad ang naturang phenomena. Now we're understanding the gravity of the different factors related to that is enough to declare something, to make a decision regarding the apparition. Pangunahing tinukoy ng simbahan ang diumanoy pangungopya lamang ni Judiel ng mga mensahe ng Birheng Maria mula sa iba pang visionary. And we found out that most of them were copied verbatim. No? So we concluded that he must have copied them and of course in the commission's report put it into his memory and actually came out with those messages during the apparitions. Kinopya ko daw the whole sentence. How can I memorize? Paano ko ma-memorize yun on the spot? At maraming taong nakakakita na sinusulat ko. But as much as possible, I think so the lady, she always repeat all the messages as a guideline to us, as the way to lead us in our whole life. Ayon sa komisyon, ikinonsidera nila ang testimonya ng mga taong nagpapatunay ng kanilang naging karanasan noong panahon ng apparition. Kung may lalapit sa inyong common tao, magsasabi, may sarili akong mga ebidensya, Father, baka makatulong sa pag-iimbestiga nyo. We heard those already. We heard those. So in general, the phenomena, they were not disregarded. They were accepted based on the testimony of many people. No? Subalit taliwas ang pahayag na ito ni Father Valdez
sa naging karanasan ni Wilma Du, isang deboto ng Birheng Maria. Okay. Yung commission kasi ngayon, nakikipag-usap ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila na meron po akong mga larawan, meron po akong mga tape, gusto niyo po ba, dalahin ko dito? Panoorin niyo po. Eh ayaw naman nila. Tapos sinasabi ko, alam ko rin po kung saan makikita yung mga gumaling, yung mga biglang-biglang napagaling ng Birhen. Gusto niyo ho, dalhin ko sila dito. Eh ayaw din naman nila. Eh paano naman ako magpipilit? Ayon kay Wilma, lahat ng naganap na kababalaghan sa apparition ay kanyang nasaksihan, kaya't handa niyang ipaglaban ang kanyang paniniwala na tunay ngang may naganap na apparition. Ako ang nandun, ako ang nakadama, ako ang nakakita, ako ang nagbago. So, stick ako doon kasi ako ang nandun. Hindi ko sila kinakalaban, trabaho nila yon. Kaya lang, sa akin naman, on my part, trabaho ko din to. Ako to eh, ako yung nakasaksi. Mariinding pinagdududahan ng simbahan ang pag-iyak ng imahe ng Birheng Maria na ayon pa kay Wilma ay hindi lang niya nakita kundi nakunan pa niya ng video camera. Kasi ang na-feel ko is yung hirap ng isang ina na pag nakikita mo ang isang anak mong mapapahamak because I am also a mother. So ang na-feel ko nung time na nakita ko siyang umiiyak, para bang anak, sobra ka na. Sobra ka na. Kaya nakakapagduda. Dahil sabi na rin ng eksperto sa mga ganyang bagay, yung eskultor na nakausap ko, nag-investigate kami, hindi gagawa ng ganyan ang isang eskultor, no? Na maglalagay pa ng copper tube dyan sa butas para lalagyan ng corona o iiwan ng kanalang inner eyes. Hindi gagawin yon. Kaya doon, sa batayan na doon, makikita mo na bakit iniwang may butas ang mata? Bakit merong butas ang ulo na may copper tube? Bakit? Makapagpaiyak ito o iiyak ito through mechanical work. Saksi ang Brigada 7 nang iharap sa amin ni Wilma ang orihinal na imahen ng Birheng Maria na lumuhan ng dugo. Ito'y upang isa-isahin ang mga argumento hinggil sa kahinahinalang imahen ng Birheng Maria ayon sa komisyong nag-aral dito. May butas, di ba? Yung butas na yan, ang gamit niyan para maipasok itong koronang ito para wag mahulog. So, ipapasok ko itong tubo na ito. Tingnan mo kung gaano kalalim yung butas na yan. Ayan. So, yan ang butas. 3/4 of an inch. Yeah, yan ang butas. 3/4 of an inch. Pero hindi diretso, di ba? Kasi pinaghinalaan nila kung mag-i-inject ng liquid yan, hanggang saan kaya tatagos yun o babaon yun. Meron na rin ako injection. Sige, subukan. Dalawang klaseng test ang gawin natin. With the needle and without the needle. Pag in-inject mo yan with the needle, lalabas ang tubig, ayan, sa ulo, ayan. So, umaakit din pa itaas. Pataas. Dahil nga, hindi butas. Tanggalin naman natin ngayon ang needle. Pasok natin, i-inject natin. So, umaakit. Umaalsa pa rin. So, in short, solid ang loob nun. Okay, tingnan natin kung hanggang saan ang butas. Ayun, hanggang doon. Doon sa mga gilid. Ayun, ayun ang butas ng dulo, hanggang doon lang. So, walang way para kung may liquid manggagaling doon sa butas sa taas, tatagos pa gano'n. Wala. Hindi pwede. Nakita mo naman, tumataas siya, di ba? Sige, okay lang. Okay, ito yung copper tube na sinasabi nila. Yun ang naghahawak ng corona para wag mabagsak. Tingnan nga natin kung Angatin natin ang tube. Ayan. Okay. Ito yung copper tube, ayan. Walang butas, di ba? Wala ring butas ang copper tube, solid. Oo. O, gusto mong tanggalin natin to? Baka sabihin mo, nasa loob ang mekanismo. Sige, pwede. Sige, tanggalin natin lahat. So, yan nga, malapit na siya matanggal. Okay, yun. So, sukatin din natin yung lalim nung ano, Yari nung... sa kahoy ito, ano? Oo. Hindi siya yung ivory o Hindi. tinast para... Tingnan din natin yung ano. Asan yung pantusok natin? Ayan. So, ito rin ang gamitin nating panukat, no? Hahawakan mo ulit, ha? Sige. Okay, ito yung isa. O, ayan. Hawakan mo kung meron ka pang pag-uusugan. Wala na. Wala na. So, kung huhugutin mo, ganyan. Ayan. So, ito, butas yan para madugtong itong imahen tsaka yung base. Sa side naman, yung mga stars, yung mga roses, baka akala nyo, baka yan yung mga dipindot. Tingnan nyo lang mabuti, no? Ayan, o baka sa paa, meron. Chance nyo na yan kasi hindi naman lahat ng media na nagpupunta dito na i-inspection yan, kagaya ng rigid na ginawa ninyo ngayon. Sa panahon pa rin ng apparition, ay isa sa mga naging kamanghamanghang pangyayari ang pagsasayaw ng araw o dancing sun na para naman sa komisyon
ay hindi sapat para maging batayan ng mga himalang naganap. We leave that to experts because some people witness those things, other people do not say anything also about those. So we leave that to the experts. That is our that is our word to describe the phenomena. Hindi, sabi nila focusing of the lens daw yan. Oo. Eh kung focusing of the lens yan, ang tanong ko naman, paano kang nakakatingin ng diretso sa araw nang hindi ka nasisilaw? At pag tumingin ka ng diretso sa araw, di ba, pag ibinaba mo ang tingin mo ganun, dapat maitim ang tingin mo sa paligid. Para kay Wilma, hindi na si Judiel ang isyung ipinaglalaban niya. Noong unay, naging matapat siya bilang isa sa mga naniniwala kay Judiel. Subalit ngayon, tanging ang patutunayan niya ay totoong may naganap na apparition. Ay, hindi lang naman ang pari ang nababad trip kay Judel eh. Pati mga deboto kami nga kung sa bad trip, talagang bad trip na kami. Hindi lang bad trip, praning. Praning talaga ang term namin. I hope that the lady will not abandon us. I hope that the lady will help us. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Na hindi nila mapapawilan ng mga tao, lalong mga devosyonado, yung mga believers, to come here in Agoo. Gayon din ay magiging mahinahon pa rin ang simbahan sa anumang magiging hakbang ni Judiel sa mga darating na araw. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko, sila Judiel is really acting on their own conviction din eh. So we should not really destroy a person by forcing him to do against his own conviction. Dito lang sa atin, ilan na ang na-convert niyan. So syempre, ang sa akin nun yung, paano naman din ang mga damdamin nila? At least ako, kahit pa siguro si Jesus ang tumayo sa harapan ko ngayon at sabihin, hoy bruha, hindi nanay ko ang nagpakita dyan. Sasabihin ko pa rin, hindi Lord, nanay mo yun. Ganun na ako ka-firm. Ganun ako ka-firm sa stand ng Agoo apparition. Siguro masakit talaga, pero I accept it for all the conversion for the people, for the sincere to something. Kumbaga, lalong-lalo akong tumitibay at binibigyan ko ng lakas mga tao na sana maliwanagan sila, na mas lalo silang mabigyan ng katotohanan at lalong lalakas ang paniniwala nila kay Blessed Mother. Ang purpose ng mga apparitions is for conversion, mga change of heart. So, if that is happening, that's well and good. So we have to recognize that. It is not because that these things are happening that it makes the whole matter of Judiel authentic. Okay? In other words, that can happen with or without Judiel. Para po sa Brigada 7, ito si Jessica Soho, reporting. Sa ating pagbabalik, ang tunay na pagkatao ng naghihimala.